Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo, pagdating ko kanina, mga kaabo. Kasi pangatlo na itong gabi na mas na naibitahan ako at akala ko piyesta na sa dami ng tao. Dahil yung mga naunang dalawang gabi na mases na nabutahan ko, mangilan-ilan lang po yung mga tao. Ngunit dito, talagay ko napakagandang indikasyon na talagang excited ang lahat sa pagdiriwang ng inyong kapistahan. Kahit medyo gabi na, alas 7 na kayo nagsisimula ng inyong gabi na. At ang tema natin ngayong gabi, nandiyan ba? Piliin mo ang liwanag. Hindi ko po alam kung aksidente lang yan ang napapunta sa akin, pero palagay ko, sinadya ni Ate Aileen na ibigay sa akin yan. Kasi sabi niya, tama-tama sa iyan, dahil ikaw ang nagliliwanag. Kanina, tinignan ko, may nakatulog na spotlight. Sabi ko, kawawa naman yung mapapataran sa akin at yung makatawaran ng reflection. Sigurado, buong misa, destructed siya. Oo. Kaya siguro nga, maganda pag-usapan natin yung ating tema ngayon. At kung nakinig kayo sa ating Ebanghelyo, very famous itong text na binasa natin, yung natin video. Nagbibigay ako sa Ebanghelyo ni San Juan. Alam niyo, sa buong taon pa lang ako nung matutunan itong verso na ito. Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibigay niya o ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, ito po yung dahilan kung bakit si Jesus ay nagkaroon tao upang daw yung mga nasa kaniliman ay maligtas at makaranas ng kaliwanagan. Alam niyo, nung lumating ang kasalanan sa buhay ng tao, simula noon, tayo na ay nanatili sa dilim. Kaya kung makikita nyo, doon sa lumang tipan, puros ang tema ng ating mga pagbasa doon ay tungkol sa kasalanan ng tao. At ang Diyos, walang ginawa kundi pangaralan sila, kundi paalalahanan sila na magbalik loob sa Kanya. Kaya ang tingin ng tao sa lumang tipan ay ang Diyos ay mapagparusa. Ang Diyos ay matapang at ang Diyos ay medyo terror. Yan. Kaya yung tamang interpretation nito dati. Pero nung dumating si Jesus, itinawa niya ang pagtanong na ito. Dahil pagbaba ni Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, in-explain niya sa mga tao na ang dahilan ng kanyang pagkatawang tao ay upang magkamit tayo ng kaliwanagan at ng kaligtasan. Alam niyo ba yung bahagi ng Ebanghelyo na ito lang kung saan si Nicodemus ay nagtatanong kay Jesus at siya yung nagsabi na ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dahil siya mismo ay dumadaan sa mga bahagi ng kung saan pakiramdam niya siya ay nasa black sa kaniliman. Kaya tinatanong niya si Jesus. Pero ang tugon, ang sabi dito sa Ebanghelyo, mas malama ang tao, mas gusto niyang pinipili yung bahagi ng kasalanan o ng kaliliman kaysa doon sa kabutihan. Kaya, pinapanggit dito sa ating Ebanghelyo ngayon na nandito lang yung liwanag. Kanya ang sinasabi, dapat tayo mga Kristiyano, piliin natin ang liwanag. Manatili tayo sa liwanag. Kasi si Kristo, hindi yung dahilan kung bakit siya nagkatawang tao at bumaba mula sa langit. Una-una, para tayo ay maligtas. At para ipakita sa atin kung ano ba ang kagandahan ng nasa liwanag. Alam niyo, nakapunta na ako sa Sagada, yung kuweba sa ilalim ng lupa. At dito sa Sagada, bago kayo pumasok dito, kailangan meron kayong tour guide na may daladalang ilaw. At pagka kailangan, siya yung nasa unahan bago kayo bumaba para siya yung pagpapakita ng daan ng mga nasa likuran. Alam niyo, sa kami nakasunod sa kanya, meron lang kami isang ilaw na daladala. At pagdating doon sa pinakababa, napakadilim ko talaga. Bakit ko na lang napakadilim?
kasi namatay yung aming lapara. At nung mamatay yung aming lapara, kahit yung katabi ko, hindi ko makita sa sobrang dilim. Alam nyo, ito yung sitwasyon natin nung tayo ay nasagda sa kasalanan. Nung ginawa ng ating unang mga magulang na lumabas sa kautusan ng Diyos, simula nun, tayo na ay nanatili sa kadiliman. Pero gumawa ng paraan ng Diyos na kung saan kahit na tayo ay nananatili sa kasalanan, merong ipinadalang anak upang tayo ay magkamit ng kaliwanagan. At ito ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan natin lahat, ng sanlibutan. Kaya ang imbitasyon sa atin dito, piliin natin ang liwanag. Manatili tayo sa liwanag. Pero alam nyo, tayo po ay nasa kultura na kung saan mas pinipili natin ang bilin at ang kamatayan kaysa dun sa kultura ng liwanag at ng buhay. Bakit? Ngayon po ay napakaliit ng issue sa RH Bill. At alam natin na ang RH Bill ay isang magugong usapin sa ating bansa na kung saan dito naglalaban ang buhay at kamatayan, ang liwanag at ang kadiliman. Kaya lagi sa ating mga simbahan, makikita nyo, nandun pa natin yung prayer na sana mabigyang liwanag yung mga ating mababatas upang makita yung dahilan, upang makita yung dahilan na pinaglalaban ng simbahan, kung bakit naninindigan tayo at pilit natin itinutulak na sana huwag itong maisa batas. Dahil kapag ito ay naisa batas, sigurado, hindi pa natin mararamdaman ngayon kaagad yung epekto nito, pero mararamdaman natin yung epekto nito sa pangmatagalang sitwasyon ng ating buhay. Kaya nga, ang imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, sa pang-araw-araw na buhay natin, humaharap tayo sa iba't ibang pagpili. Yung iba't ibang choices ng ating pagkatao, ng ating pamumuhay. Tulad halimbawa sa buhay pamilya. Sa buhay pamilya, parating naglalaro dito yung pagpili sa kabutihan laban sa kasamaan. Minsan, may mga mag-asawa na maliit na bagay nagtatalo, maliit na bagay yung nalalaki. Minsan, nagsasabay yung init ng ulo. At kapag nagsabay na yung init ng ulo, nauuwi sa away. Hindi pa nakaunawaan. Hindi pa ayos na pagpili doon sa tama at doon sa mali. Minsan sa ating mga government agencies, alam niyo ba yung red tape? Yung mga lagay-lagay. Itong mga bahagi nito ng ating buhay ay bahagi ng pagpili kung hinaharap natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sa tuwing tayo ay magpapalala doon sa mga lagay na ganito, tayo ay nananatili sa kabiliman. Sa eskwelahan, sa mga estudyante, sa tuwing magkakaroon ng examination at mandaraya sa ating mga pagsusulit, tayo ay nananatili doon sa kadiliman at kasalanan. More than doon sa karapatan at liwanag. Alam niyo, ang totoong mahulugan ng kalayaan ay yung pagsunod ay hindi yung paggawa ng nais natin. Ang totoong mahulugan ng kalayaan ng isang taong malaya daw ay yung taong sumusunod sa utos ng Diyos. The real definition of freedom is not doing what we want, but doing what God wants. Kung ano ba yung nais ng Panginoon. Dahil yung nais ng Panginoon para sa ating lahat, tayo ay maging malaya. Tayo ay makaranas ng kalayaan sa ating buhay. Kapag may kalayaan sa tayo, nananatili yung kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. Pero sa ating society, baliktad. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, siya pa yung napapahamak. Kilala niyo ba si Heidi Mendoza? Yung whistleblower tungkol dito sa mga military men na nagkakaroon ng mga pabaon nung sila ay nagretiro. Alam niyo, ako ay galing sa San Jose Seminary sa loob ng Ateneo. At dito, nung siya ay nagtatago pa, tinumpok natin si Heidi Mendoza. At nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap siya sa isa sa aming mga kainan.
sa isang mga habunan namin. At dito napag-alaman namin mga seminarista, sabi niya, nung nag-desisyon siya na sabihin at ibulagdag ang katotohanan, yun lang ang pagkakataon na pakiramdam niya, nagkaroon siya ng kalayaan at kapayapaan. Sabi niya, nung hindi ko pa sinasabi ang mga lihig na ito, hindi ako matahimik. Wala akong peace of mind. Wala akong kapayapaan sa aking puso. Lagi akong gulo-gulo. Pero sinabi ko na at isiniwalat ko na ang katotohanan, the following day, nakatulog na ako ng mahimbing. Nakita ko na yung kapayapaan sa aking buhay. At sabi niya, kung ano man ang magiging inudulot dito sa aking buhay at sa aking pamilya, ipinapaubayan ko na sa Diyos. Basta ang mahalaga, lumagay ako sa katotohanan. At sabi niya, doon mo napatunayan na ang taong nananatili sa katotohanan ay nananatili sa Diyos. At kapag nananatili ka sa Diyos, dahil ikaw ay nasa tama, at ikaw ay nasa totoo, at ikaw ay nasa liwanag, wala kang dapat katakutan. Dahil Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para harapin yung lahat ng maaari mong karaping pagsubok ng buhay. At alam nyo, nangaling ang kanyang buhay sa mga panahon. Kaya kailangan niya magtago sa mga lugar na hindi alam kung saan siya hahanapin dahil nakasalalay dito ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Pero alam nyo, kung makikita niyo siya, if you only see her face, it is full of peacefulness. Sobrang panyapa yung kanyang mukha. Pero ang reality ng ating buhay, especially ng ating civil society, ng ating bansa, kung sino ang nagsasabi ng totoo, siya pa yung nakapaniwala. Pero dito, kailangan pumasok yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kung nais mong manatili sa katotohanan, kung nais mong magkaroon ng kapayapaan sa iyong buhay, piliin mo ang katotohanan. Dahil sa katotohanan, dito nananahan ang Panginoon. At kapag nananahan sa ating ang Panginoon, ito ay indikasyon na tayo ay nananatili sa liwanag. At kapag tayo ay nasa liwanag, palagay ko, wala na tayong dapat katakutan kaliliman. Dahil ang nagbibigay ng liwanag nito ay walang iba kundi si Jesucristo. Si Jesucristo na nagdaya ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin dito para kay Kristo. Kaya gagawin na ang lahat ng oportunidad kahit ang buhay natin ay minsan medyo mas nalimuot, gagawin niya ang pagkakataong ito nang sa ngayon, masumungan pa rin natin ang liwanag kahit na tayo ay nasa kaliliman. Alam mo ba, ako nagpare, ako ay isang marino, ako ay isang seaman, at matagal akong nabuhay sa barko sa gitna ng dagat, na kung saan, pag nandun pala kayo sa kalaliman ng karagatan, napakabiling ka ng karagatan. Kaya doon na yata na umubos lahat ng takot ko nung ako'y nasa barko. Kasi ang mga alog sa gitna ng dagat ay mas malalaki pa sa barko kapag nasa lubong namin. At walang biyahe, hindi kami nakakasalubong ng bagyo. At doon sa barko nakilala ang maraming mga santo. Kakadasal sa sobrang takot. At alam nyo, sa haba ng panahon na hinggan ko sa barko, alam ko, napakalayo ko sa kaliwanagan. Dahil sa barko, nandun lahat ng bisyo, nandun lahat ng kung pwede namin gawin. Nandun lahat ng, kasi malungkot ang buhay namin. Kaya humahanap kami ng paraan kung paano namin maaaliw ang sarili namin. Pero at the end of the day, at the end of my contact, sabi ko, parang hindi yata ito yung plano ng Diyos sa aking buhay. Dahil kasi, hindi ako masaya. Alam mo, sumasawa ako ng lugar. Malaki ang kinikita, nakakapunta sa iba't ibang bansa. Pero pagkatapos ng isang araw, pag mag-isa na lang ako sa kwarto, sabi ko may gulat. Hindi ko pwede ganito lamang ang buhay ko. Kaya pag uwi ko dito sa Pilipinas, hinanap ko yung plano sa akin ng Panginoon. At alam mo kung saan ko natagpuan ng liwanag, walang iba kundi sa buhay pagpapahali sa seminaryo. At nung pumasok ako sa seminaryo, pakiramdam ko, ako ay isang bagong sikat na sanggol.
Dahil iniwanan ko lahat. Iniwanan ko ang magulang ko, iniwanan ko ang profession ko, iniwanan ko ang investment ko, at iniwanan ko pati girlfriend ko. Kilala niyo si Lorenz kung sino ang girlfriend ko. O kasi parish mismo siya dun sa Tandang Sora. At produkto ako ng Senior Venus. Kaya siguro kung napapunta dito, dahil din po sa kanya, binigwit niya ako papunta dito sa Paranaque. At alam mo, nagpapaalam ako sa kanya, hindi ko naman muna sinabi sa kanya magpapahali ako. Sabi ko, kadali ko, nakapag-isip ko, kailangan na natin tapusin ang relasyon na ito. Nagsisip ko dapat naman ako magsabi ng gano'n, humakakul na, iyak na iyak. Kasi ako unang boyfriend niya. At napakagandang lalaki, napakahirap para sa kanya ng ilero. Diba? Pero sabi ko sa kanya, hindi ko siya mapapanahan. Sabi ko, huwag ka nang umiyak. Kasi hindi naman kita ipagpapalit sa ibang babae. Ipagpapalit kita sa lalaki. Tumili siya sa akin mula ulo hanggang paa. Buti na lang may crucifix sa bahay nila. Sabi ko, nag-desisyon na ako na pumasok ng seminary. Kaya sabi ko, kung papasok na ako at maghihiwalay tayo, ito hindi dahil ipagpapalit na sa puso ko. Mananatili ko pa rin sa aking puso. Pero dalawa ng kay Lord. At sabi ko, si Lord ang pili ko at hindi ikaw. Kasi alam mo, baka may ibang mas nakalaan sa'yo na mas magpapaligaya kaysa sa kayang gawin ng pagpapaligaya sa buhay mo. Iyak pa rin siya ng iyak, hindi maawat. At alam mo, isang buwan, hindi ako kinausap. Kahit gusto ko na makipagbati, ayaw niya makipag-usap sa akin. Galit daw siya. Sabi niya, hindi mo kadali na i-let go. Akala ko, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi kung talagang hindi ko naman makikita yung sarili ko sa seminaryo, babalikan kita kapag alibre ka pa. Kapag wala kang boyfriend. Di umaasa ako. Kaya sabi ko, after a year, baka hindi na ako masaya sa seminary, lalabas na ako. Sana, libre pa siya. Alam mo, isang taon pa lang nakalipas, nag-asawa na. Ito ba ang mahal na mahal? Isang taon, nakalimutan mo na kaagad ako. At after a year, may anak na kaagad sila. So sabi ko, buti na lang. Pero ngayon, magkaibigan na po kami. At lagi siya niloloko ng Senior Venus tuwing magkikita kami. Hindi nga siya umalit yung coordination ko. Sabi ko, galit ako ba? Sabi niya hindi. Baka mag-selo sa asawa ko. Kasi mas magandang lalaki ka sa kanya. Yung mga ngipin mo, si Parang ngayon yung iwala. Sa totoo lang po, sabi ng nanay ko, magandang lalaki daw ako. Ayun. So, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, napakahalaga na parati tayo manatili doon sa liwanag. Parati natin piliin ang Diyos. Kasi kapag tayo ay nananatili sa liwanag, panali ko, wala na tayong dapat katakutan ng kadiriwang. Subukan yung patayin ng ilaw ngayon dito. Diba? Makakaramdam kayo ng nervyos, ng takot. Pero kapag maliwanag, nothing to be feared. Wala na dapat katakutan. Kasi ito yung daladala ni Jesus sa ating lahat. At palagi ko, yung pinakawin ng biyaya na tinanggap natin at patuloy natin tinatanggap kapag tayo ay nasa liwanag. And one last message, kapag nakakabit nyo na yung liwanag, pag uwi niyo sa inyong tahanan, binibigyan nyo rin ang liwanag nito para sa mga tao hindi pa nakakaranas ng pagmamahal ng Diyos at ng kaliwanagan ni Kristo. Amen. Sige po. Sige po mga kapatid. Bilang ating pagmimilay sa langit nating pagpapahayag, kaya